Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos isiksik sa Pasig City Jail itong si Alice Go kasama ang iba pang inmates, abay lalo namang pinag-igting ng PNP ang manhunt operation dito kay Harry Roque. Buwelta naman ng isang political analyst tungkol sa pahayag ni Roque na hindi daw siya pugante at wala siyang koneksyon sa Pogo. Talagang walang sense of circumspection eh. Hindi niya nakita kung paano yung kanyang mga sariling mga kadaldalan ang bumabaon sa kanya, ang naglulubog sa kanya sa kamunoy. No? Hindi niya maisip yun eh. No? Lahat ito ay tungkol sa mga tumutugi sa kanya, nagpe-persecute sa kanya. Nakalimutan na niya na naiwanan niya yung kanyang mga bank account doon sa kwarto ni Mr. Supranational sa Pogo Hub sa Porac. No? Nakalimutan na niya na siya yung humarap para sa kay Cassandra Ong sa PAGCOR. Sabi nga ni Congressman Luistro, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang pag-follow up sa PAGCOR, yung kanyang pagtawag, yung kanyang pagdala kay Cassandra Ong sa PAGCOR, yun ay ini-implicate na siya sa Pogo. So nakalimutan niya lahat yun. Tungkol naman sa paghahamon ni Roque, nakasuhan siya kung talagang konektado ba siya sa Pogo. Abay heto ang matinding sagot ng PAOK. Ng nating kaso laban doon sa Lucky South 99 kina Catherine Cassandra Leong. 52 lahat po sila, di ba? At kapag napatibay yung ebidensya laban kay Ginoong Roque, siya yung isang ipapalit doon sa Jando. Pero yun ay kapag sapat lang yung ebidensya. Huwag nating ipilit kapag hindi sapat yung ebidensya kasi baka ma-infirm yung maapektuhan yung iba pang mga sinampahan natin. Circumstantial evidence, malakas na yon. Kaya lang, ayaw namin ng circumstantial. Gusto namin solid para, alam mo na, hindi tayo masabi na mumulitika. Kaya kami pa yung humihingi ng dispensa sa publiko. Huwag nyo naman po sana kaming i-bash kung medyo we're taking our time. We're not taking our sweet time. We simply want na maayos po yung ating kaso. Dahil sa itinaas na ng Department of Justice yung bar of evidence when it comes to filing cases, kaya we're taking, natatagalan kami. Pero mind you, once isinampak po namin yung kaso at pumasa dun sa DC-20 standard, I'm telling you, we've got a good chance of conviction. At narito pa ang mas malalim na koneksyon ng mga balahurang traidor tungkol sa Pogo. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po who's really at the back of everything po. Yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas. Hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kami mga traidor. We will have an executive session probably before we wrap up. No? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na. No? Hindi nga 12 hours sa Kongreso, dito ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga.
Sige po. Go, Hoping. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this International Crime Syndicate, and we'll be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling, susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't Madam waste Chair. the time, don't waste the opportunity, but Yes, make Madam the Chair, most use of thank it. you for that. Senator JV. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, appreciate. Naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. And Thank you, Madam in Chair. a way, it's also partly your call, no? Handa ka na ba ngayon or sa susunod na hearing pa? Pero ngayon na sana, Miss Alice, Guo Huaping, ako naniniwala ako sa timeliness ng mga bagay-bagay. If I may, yes, kung maaari po, Majority Leader, I'd just like to make a brief closing remark before we suspend, and then unless may violent objections, mag-move into executive session na po tayo. Tony Yang, alias Antonio Maestrado Lim, real name Yang Jianqin, has made many stunning revelations. He admitted that he is a Chinese national who co-opted a Filipino identity to establish businesses here. He admitted that he was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. He admitted to having no boss and being the boss of his businesses. Ang problema, at least one of those businesses involves a pogo connected to Bamban with its own slew of illegal activities. Hindi lang negosyo ang patago nilang tinatayo dito, sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapas sa kamay. Zhao Xiaoqi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Laguindingan Airport. It appears
that Pogo influence has taken hold in the local governments of Bamban, Porac, Suwal, and possibly Homalig. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Again, Ms. Sheila Guo, your contempt citation is lifted. I'm informed that the court sheriff is here to serve subpoenas to Cassandra Ong for human trafficking and Guo Huaping and Zhang Mir for money laundering. The OSAA is instructed to extend the necessary assistance. This hearing, before I suspend, May we ask from the Honorable Chair, Majority Leader. if Sen. we're going to Dr. proceed Francis. with the executive session, because I've made likewise, as per your request, during the last hearing, I've made available the adjacent office, which is Thank just a you. few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority So it is the Leader. pleasure now of the committee to have the executive session, or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Miss Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite, what say you? Your Guo Honor, Huaping? Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and Opo, possibly next po. last hearing na lang Opo. natin. Wala ba Wala dito yung lang. council mo? Kasama. Di ba Wala may- ba yung council nyo Sino rito? yung Wala po. kinoconsult mo kanina? Nasa Cebu po sila, darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Si attorney ko, hindi nyo ba council? Partners po. Apo. Sinong Oh, council? council Council ka niya. Ni-request ko po si Attorney Stephen po, tsaka si Attorney Avisado po. Attorney Avisado and Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator let us De La Rosa. inform the resource person that whatever will be taken up during the executive session, hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan for the consumption of this committee. Kaya huwag kang mag-alala. Then, I'm worried kung bigyan pa natin ng next chance, Madam Chair, baka lalala yung sakit niya, magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, mas mabuti ngayon na, nandito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us use this opportunity. The That's chair all, Madam adds Chair. her advice to that of Senator De La Rosa. Guo Huaping, napapanahon na eh. Nandito na yung lugar, ni-reassure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I will really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa or nagtyaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin nakakaintindi naman. You may ask Attorney Ko and your other counsels here present to consult with Attorney David kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity And Madam Chair, today. Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Pwede rin natin pa-assist sa'yo, Miss Alice, yung mga doktora at doktor doon.